What? You will make my wife a new model of Lakeview Palace? Gulat na tanong ni Hunter sa bading nang magkausap sila sa kanyang opisina. Kakarating niya lamang galing sa hotel, tapos itong good news daw ni Bora ang kaagad na sumalubong sa kanya. Kunot pa rin ang kanyang noo, habang seryosong nakatingin sa bading. Yeah, I mean iyo, kesa naman mamroblema tayo kung anong gagawin para sa campaign natin ngayong linggo, sabi nito. Ano, papayag ka bang mapunta sa kalaban natin ang malaking investment ni Mr. Chua? Tanong pa nito. Saglit nitong hinintay ang magiging reaksyon o sagot ni Hunter. Pero nang hindi sumagot ang binata, muli itong nagsalita. See, hindi ka papayag, hindi ba? Kaya pumayag ka na lang at huwag ka nang kumontra na si Mabel ang gagawin nating bagong model ng alak. Saad pa nito. Muling napabuntong hininga ng malalim si Hunter. Napahilamos pa siya sa kanyang muka at tumayo sa pwesto niya. Nagparuot pa rito siya ng lakad. No way, hindi pwedeng ang kanyang asawa ang kukunin nilang magiging bagong model ng alak nila. He has a reason why he doesn't want to agree to what Bora wants when he told him the good news earlier. Dahil ayaw niyang ibalandra sa madlang people ang katawan ng kanyang iniirog. Oh God, hindi niya mai-imagine ang kanyang sarili habang pinagpipista ng mga mata ng kalalakihan ang katawan ng kanyang nobya kapag pumayag siyang ito ang magiging calendar girl nila. Mantakin mo, 1 taon nang makikita ng lahat ang katawan ng kanyang nobya. Oh, mabuti sana kung 1 taon lang. May ibang tao ata na kahit tapos na ang taon sa kalendaryo ay patuloy pa ginagamit na pang-display ang gamit na yun, lalo na kapag magandang modelo ang naroon. Please, Hunter, pumayag ka na. Ngayon lang naman ito eh. No, mariing sagot niya sa bading. Napaismid at pinaikot naman ni Bora ang mga mata nito pagkuway ipinag-ekes ang mga braso sa tapat ng dibdib nito. So, papayag ka na lang na mawala ang malaking investment ni Mr. Chua sa kumpanya? Kesa? Dan my wife, exposing her body to many people? Yeah, walang pagdadalawang isip na saad niya. Hunter, this nonsense conversation is done, Bora. Saad niyang muli upang putulin sa pagsasalita ang bading. You can leave. Marami pa akong gagawin. Pagkuway, muli siyang umupo sa kanyang swivel chair at binuksan ang laptop. Inabala na ang kanyang sarili sa trabahong naantala kanina. Wala namang nagawa ang bading kung hindi ay napaismid at tumayo sa pwesto nito. Para naman sa kumpanya ang, I don't want to hear what you say, Bora. My answer is still no. Mariim pa rin saad niya sa bading. Naiinis na naglakad palabas ng opisina ng binata ang bading. Himik lamang at madalas na tinitingnan ni Mabel ang kanyang nobyo habang nagkukunwari siyang nililinis niya ang center table na nasa sulok ng opisina nito. Banayad siyang nagpakawala ng buntong hininga pagkuway dinampot niya ang mga magazine. Kanina pa niya gustong makausap ang nobyo. Pero hindi niya alam kung anong una niyang sasabihin dito. Lalo na't nasa mukha nito na hindi ito okay at wala ito sa mood ngayon. Pinuntahan na rin niya kanina sa opisina nito si Bora para tanungin kung ano ang naging sagot ni Hunter tungkol sa balak nitong pagkuha sa kanya bilang bagong modelo ng kumpanya. At ang sabi sa kanya ng bading ay hindi raw pumayag ang kanyang nobyo. Paano naman ang kumpanya kung hindi ito papayag na gagawin siyang bagong model? She just wanted to help him para matapos na ang malaki nitong problema. Muli siyang napabuntong hininga nang mag-angat siya ng mukha upang sana muling tingnan ang nobyo. Nakatingin naman ito sa kanya. Kanina ka pa panay buntong hininga dyan, darling. Anito sa kanya. I know you have something to tell me. Tinigil niya ang kanyang ginagawa at tumingin ng diretso sa nobyo. Maya-maya ay tumayo siya sa kanyang pwesto at naglakad palapit dito. Umupo siya sa couch na naroon sa gilid ng mesa nito. Nakatitig lamang din sa kanya nang mataman ang binata. Ga, paunang saad niya rito. Tinanggal naman ni Hunter ang suot nitong salamin at nilapag yun sa ibabaw ng laptop nito. What is it, darling?
Ibahagya siyang lumunok ng kanyang laway upang tanggalin ang bolang nakabara sa kanyang lalamunan. Ewan, pero kinakabahan din siya ngayon. Sa klase pa lamang kasi ng tingin sa kanya ni Hunter, parang hindi na niya may paliwanag kung ano ang nararamdaman niya kapag nagalit ito sa kanya. Yung tungkol sa pinag-usapan niyo ni Mimi Bora, bakit ayaw mo daw pumayag na kunin akong... Nahinto siya sa kanyang pagsasalita nang makita niyang biglang umigting ang panga nito, kasabay ng pagsandal nito sa swivel chair. Napahilamos din ito sa kanyang mukha. Look, darling, if you're here to try to convince me to agree to what Bora wants, don't waste your effort. Because my answer is still no. Mariing saad nito. Iga, gusto ko lang namang makatulong sa problema mo, Anya. My love, if I allow you to be the new model of the company, mas lalo akong magkakaproblema. Mabilis na nagsalubong ang kanyang mga kilay. Dahil sa sinabi ng binata, ano raw? Ano ang gusto nitong iparating sa kanya? Dahil hindi siya professional model? Dahil baka hindi siya marunong mag-pose? Dahil baka hindi magustuhan ni Mr. Chua kung sino ang kukunin nitong model? Dahil baka mas lalong mawala ang malaking investment ni Mr. Chua sa kumpanya nito kaya mas lalo itong magkakaroon ng problema? Kapag siya ang kinuhang bagong model ng kumpanya, ganun ba yon? Aray naman, bakit ang sakit magsalito na itong nobyo niya eh? Maganda rin naman siya ah. Anang Hunter nang makita nito ang mabilis na pagguhit ng lungkot sa mukha ng dalaga. Tumayo ito sa pwesto nito at umikot sa pwesto ng nobya. Ibig mong sabihin? My love, that's not what I want to say. Anito at umupo sa kaibayang couch at ikinuha ang mga palad ni Mabel. Masuyong pinisil-pisil. Kaya ayokong ikaw ang kunin na bagong model ng kumpanya. It's because, oo na, naiintindihan ko naman eh. Anya, dahilan para ito naman ang maputol sa pagsasalita. Malungkot siyang nagbaba ng tingin dito. Siya na nga itong gustong tumulong, siya pa itong nasaktan ang damdamin. Mabilis na bumuntong hininga ng malalim si Hunter. Pagkuway, hinawakan si baba ang nobya upang muling itaas ang mukha nito. Look, my darling, ayoko lang kasi na katawan mo ang makikita ng maraming tao kapag pumayag ako na ikaw ang gagawin ni Bora na bago niyang model. I can't allow that to happen. Kunot ang noo na umiling pa ito. I hope you understand me, okay? Pagpapaliwanag nito sa nobya. Tipid pa itong ngumiti at masuyong pinisil ang baba ng dalaga. Matamang nakipagtitigan si Mabel sa mga mata ni Hunter habang nararamdaman niya ang masuyong paghaplos nito sa kanyang pisngi. Please, don't get mad at me if I don't let you do that job. Panunuyo pang saan nito. Gusto ko lang naman na makatulong sa'yo, langga. Anya, I know. I understand your reason why you want to do that job. And I appreciate it, darling. Saad nito, pero sana naiintindihan mo rin ang dahilan ko kung bakit ayokong pumayag. Paano ang malaking investment ni Mr. Chua rito sa kumpanya kung hindi natin magagawa ang campaign sa linggo? Tanong niya. May 3 araw pa naman tayo. Kung papayag ka na ako ang gagawa sa naiwang trabaho ni Jess, pwede natin gawin yun ni Mimi Bora ng overtime. Saka, huminto siya sa pagsasalita nang umiling ng sunod-sunod si Hunter. Nagpakawala na naman ito ng malalim na paghinga. Ikinulong nito sa mga palad nito ang kanyang mga palad. Pagkatapos ay dinala yun sa tapat ng bibig nito. Hinalik-halikan ang mga yun. I told you already, darling. Huwag mo nang problemahin ang problema ko. Hayaan mo na akong gumawa ng solusyon doon. Pero, hindi na niya nagawang tapusin ang kanyang iba pang gustong sabihin nang biglang siilin ni Hunter ng halik ang kanyang mga labi. Napapikit na lamang siya ng mariin nang maramdaman niya ang mainit na mga labi nito. Don't worry, okay? This is my own problem. Siyempre, ayoko lang na nakikita ang nahirapan ka dahil may iniisip kang problema. Anya, gusto kitang tulungan kasi ayokong nahihirapan ka. Ngumiti naman si Hunter. At muling ginawaran ng mabilis na halik ang kanyang mga labi.
I love you and I really appreciate your concern, my love. Pero gaya ng sinabi ko sa'yo, hayaan mo lang sa akin ang problemang to. Tura nito sa nobya. This problem is nothing compared to the problems I had before. Dagdag pa nito at ginawaran din ng halik ang noo ni Mabel. Wala nang nagawa ang dalaga kung hindi siya ngumiti na lamang sa nobyo. Hindi niya talaga ito mapipilit na gagawin niyang ang trabahong naiwan ni Jess. I love you. Mahal din kita, nakangiti. Sambit nito at yumakap siya rito. Hi, Mabel. Biglang napangiti si Mabel ng pagkaangat ng kanyang mukha ay ang nakangiting mukha rin ng isang babae ang bumungad sa kanya. Ma'am Maria? Sambit niya nang maalala niya ang babaeng ito. Kagad siyang tumayo sa kanyang swivel chair at naglakad palapit dito. Come on, wag mo na akong tawagin ma'am. We're friends already, remember? Anang Maria at sinalubong ng yakap si Mabel. Nagpalitan pa sila ng halik sa magkabilang pisngi pagkatapos nilang magyakapan. Anong ginagawa mo po rito? Nagtatakang tanong niya. Halika, upo ka muna. Iginaya niya ang babae paupo sa silyang naroon sa gilid ng kanyang lamesa. May meeting ang mister ko kasama si Hunter. Wala naman akong ginagawang importante sa bahay at sa coffee shop kaya naisipan kong sumama sa kanya rito. Anang Maria at nilingon ang opisina ni Hunter. Napatingin din siya ron. Naroon nga si Judas at kausap nito ang kanyang nobyo. Sumama rin ako rito para personal na itanong sa'yo ang balitang nalaman ko mula sa tsismoso kong asawa. Napahigik pa si Maria. Nangunot ang kanyang noo habang nakangiti pa rin siya rito. Ha? Anong balita? Tanong niya. I heard na may asawa na raw pala ang broken-hearted naming kaibigan na si Mr. Hunter Silas Imperial. And when I found out na Mabel Alfanta ang pangalan ng asawa niya, sumama ako rito sa asawa ko para personal na makichismis din sa'yo. Kung ang Mabel na nakilala ko sa bar nung gabi at ang Mabel na nagpapasayam na sa puso ni Hunter ay iisa lang. Hindi man lang nawala ngiti sa mga labi ng babae habang nagkukwento sa kanya at ang ningning ng mga mata nito halatang halata na sobrang in love. Ito sa asawa nitong si Judas. At hindi nagsasawa si Mabel na purihin ang aking ganda ni Maria just like the first time she saw her before in the comfort room. Ganun pa rin ang impresyon niya rito. Hindi kasi kami nakasama ni Judas sa anniversary ng kumpanyang ito nung nakaraan, you know? Parents duty kasi nung linggong yon, pagpapaliwanag pa nito. Napatango na lang siya habang nakatitig pa rin sa magandang mukha ni Maria. Ewan ba pero parang nagkakaroon ata siya ng girl crush kay Maria. Ang ganda-ganda kasi nito. Para itong isang goddess. Parang wala siyang makitang ipipintas dito. Para naiinis dahil sa inggit sa kagandahan nito. Hey, natatawang saad ni Maria nang mapatulala na si Mabel. Napakurap-kurap naman siya at muling napangiti. Sorry. Napapawaw lang kasi ako sa ganda mo. Bahagya namang nagiinit ang mukha ni Maria dahil sa sinabi ni Mabel. Ano ka ba? Naiilang tuloy ako sa iyo ngayon. Napahagikik naman siya. So ano nga totoong mag-asawa na kayo ni Hunter? Maya-maya ay tanong nito. Matamis na ngumiti siya sa kausap pagkatapos ay tumango. Oo, sagot niya rito. Wow, congrats Mabel. Thank you. Finally, nakamove on na rin pala sa past niya ito si Hunter. Anang Maria at muling nilingon ang dalawang lalaki na nag-uusap pa rin ngayon. Napatingin din sa direksyon nila ni Maria ang dalawang lalaki. Ngumiti at kumaway si Judas sa asawa nito. Samantalang nakangiting kumindat din sa kanya si Hunter. Masarap talaga ma-in love ano, Mabel? Tanong ni Maria. Kulang ang sagot na oo sa nararamdaman niya para sa kanyang iniirog. Kulang ang taas ng Mount Everest para maikumpara niya kung gaano siya ka-in-love kay Hunter. But yes, masarap nga ma-in-love, lalo na kapag mahal ka rin ng taong mahal mo. Marami pa silang napag-usapan ni Maria na kung ano-ano lang habang nag-uusap pa rin sa kabilang opisina ang mga asawa nila. Mama Belle! Nag-angat siya ng kanyang mukha nang marinig niya ang katok mula sa labas ng kanyang opisina.
Tumayo siya sa kanyang pwesto upang tunguhin ang pinto at pagbuksan ang tao ron na nasa labas. Miss Miranda, sambit niya nang makita niya ang babaeng kasama ng isang katrabaho niya. Mabilis na sumilay ang kanyang ngiti, pagkuway nagmamadaling lumapit dito at yumakap. Oh, I miss you, Iha, anang Miranda habang mahigpit ang yakap nito sa dalaga. Nang humiwalay siya sa pagkakayakap dito at hinalikan naman nito ang magkabila niyang pisngi. Namimiss ko rin po kayo, sabi niya habang hawak-hawak ng ginang ang kanyang mga kamay. Oh, you look so beautiful, Iha. Nang suyuro nito ang tingin ng dalaga, muli siyang napangiti ng malapad dahil sa sinabi ni Miranda. Pasok po muna tayo, anya at iginaya niya ito papasok sa kanyang opisina. Nasa meeting pa kasi si Hunter eh. Yeah, magkausap kami kanina habang papunta ako rito. Anang Miranda, ikaw talagang sinadya ko rito, Iha. I just want to see you kasi ilang araw na rin kitang hindi nakikita. Hindi kasi ako naka-attend sa anniversary ng kumpanya nung isang araw kasi marami kaming guest sa hotel pagkukwento nito. Kaya po pala wala kayo roon. Yeah, anito. How are you by the way? Nang makaupo ito sa silya, hindi pa rin ito maalis-alis ang tingin sa dalaga, maging ang matamis na ngiti nito sa mga labi. Okay lang naman po ako, Miss Miranda. I told you before, you can call me Nanay Miranda. Wag na ang Miss Miranda, pinutol nito ang pagsasalita ni Mabel. Asawa mo na ang anak ko, remember? Muli siyang ngumiti rito. Inasanay lang po ako na tawagin kayong Miss Miranda, sabi niya. Pues sanayin mo na rin ngayon ang sarili mo na hindi na ako tinatawag ng ganon. Sige po, Nanay Miranda, anya. Much better, saad nito. Kumusta po pala kayo? I'm fine. At masaya rin ako ngayon kasi nagkita ulit tayo. Hindi po ako nakasama sa pagpunta ni Hunter sa hotel nung isang araw. Busy po kasi ako rito eh. Yun nga ang sinasabi niya sa akin. But that's okay. Nagkita na naman tayo eh. Saad nito? Well, total at nandito na rin naman ako. Aayain na kitang kumain ng lunch sa labas. Okay lang ba Iha? Maya-maya ay pag-aaya nito sa dalaga. Tumango naman siya. Sige po, wala pong problema. Sagot niya. Ililigpit ko lang po itong mga gamit ko. Nagmamadali na niyang iniligpit ang kanyang ginagawa. Pagkatapos ay magkaagapay na sila ni Miranda na lumabas sa kanyang opisina. Hi po Ma'am Miranda, mas lalo po kayong gumaganda ngayon na. Nakangiting saad ni Mimi sa ginang na makasulubong nito ang dalawa. Hi Mimi, how are you? Okay lang po ma'am, kayo po. I'm happy now. Huhulaan ko po kung bakit anang dalaga. Dahil po kasama niyo siyempre ang magandang asawa ng anak niyo. You guess right, Iha. Napangiti na lamang ng malapad si Mabel dahil sa usapan ng dalawa. Kilala rin pala ni Mimi ang nanay ni Hunter. Well, kung sabagay, matagal nang nagtatrabaho ron si Mimi. Kaya paniguradong matagal na rin itong alam na si Miranda ang nanay ng kanyang nobyo. Pero bakit sa hotel? Hindi naman alam ni na Emeros na si Miranda ang totoong ina ni Hunter. Basta, hindi naman na yun mahalaga. Sabi ko na nga po ba muling saad ni Mimi? Ay, Ma'am Miranda, baka naman po pa-take out ulit ng paborito namin. Paberong saad pa nito. No problem, Iha. Yun lang ba? Opo, salamat po. Anya, kaya po mas lalo kayong gumaganda kasi ang bait-bait niyo po sa amin. Binubula mo naman ako, Mimi. Natatawang saad na rin ni Miranda sa dalaga. Siya sige, at lalabas muna kami ng daughter-in-law ko. Kapag dumating si Hunter na wala pa kami, just tell him na kasama ko si Mabel. Ako na po ang bahalang magsabi sa kanya, Ma Miranda. Enjoy po kayo, Beb. Nakangiti pang saad ni Mimi kay Mabel. Ang kulit talaga ni Mimi. Napapailing na lamang na saad niya habang tinatahak na nila ang pasilyo patungo sa kinarurunan ng elevator. Ganon talagang batang yun. Pati sina Jobel at Risa ay makukulit din ang mga batang yun. Mabuti na lamang at nagkasundo agad kayo rito kagaya ni na Emeros, Aces at Wanda. Nakangiting saad ni Miranda habang nakapulupot sa braso nito ang isang kamay ni Mabel. Oo nga po masayang kasama rin po kasi ang tatlong yun. Mabuti naman hanggang sa makasakay na sila sa elevator. Kumusta naman pala ang kapatid mo? Okay na po siya, nung linggo pa po ang operasyon niya. Good to hear that, mabuti. At wala ka ng malaking problema ngayon. Oo nga po aniya.
Kaya nagpapasalamat po ako sa anak ninyo dahil kung hindi niyo po ako tinulungan hanggang ngayon, namomroblema pa rin po ako sa pera at sa inyo rin po, nagpapasalamat din po ako. Huwag mo nang isipin yun, basta. Ang importante ay okay na ang kapatid mo. Nakangiti pang tinapik-tapik ng bagya ni Miranda ang kamay ng dalaga. Ngumiti rin siya rito. Nang bumukas ang pinto ng elevator ay muli siyang magkaagapay ni Miranda na naglalakad hanggang sa makarating sila sa lobby. Pagkalabas nila sa entrance ay ganun na lamang ang gulat ni Mabel nang may babae ang biglang sumugod sa kanya at walang ano-ano sinampal at pinagsasabunutan siya. Walang hiya ka, napakalindi mo talaga Mabel, sigaw ni Jess at naggigil na hinila ang buhok ni Mabel. Aray ko Jess, ano ba? Tama na, nasasaktan ako. Biglang nanulo ang luha sa kanyang mga mata dahil sa tindi ng sakit na pagkakasabunot sa kanya ni Jess. Parang pakiramdam niya, matatanggal ang anit niya. O Diyos ko, gulat at tarantang saad ni Miranda at kaagad na hinawakan ang mga kamay ni Jess para tulungan na makawala ron si Mabel. Guards! Talagang masasaktan ka Mabel dahil sa katrayduran mo sa akin. I trusted you. Bitch, sluts, gold digger, kung ano-ano pa ang mga sinabi nito habang hila-hila pa rin ang buhok ng kawawang Mabel. Aray ko Jess, please! Wala akong kasalanan sa'yo. Guards! Kaagad na nagsilapitan ang mga guards at ibang empleyado na naroon upang awatin si Jess. Slut! Gold digger! Napakawalang hiya mo, Mabel! Ma'am, tama na po! Awat ng mga guards kay Jess, pero ang dalaga ay matigas at ayaw bitawan ang buhok ni Mabel. Diyos ko, Mabel, iha! Nag-aalala ng saad ni Miranda. Please, tanggalin niyo ang kamay ng babaeng yan sa buhok ni Mabel. Utos nito sa mga guards nang pati ito ay tulak ni Jess. I will kill you, Mabel. Traidor ka. Ma'am, enough! Galit na ubod lakas na hinila na rin ni Miranda ang buhok ni Jess nang makita nitong nahirapan na masyado si Mabel. Ayaw mong tumigil, ha? Mas lalong hinila ng ginang ang buhok ng dalaga hanggang sa ito na ang kusang bumitaw sa buhok ni Mabel. Ouch! You bitch! Sigaw ni Jess at si Miranda naman ang binalingan ng galit nito. Si Mabel naman ay hawak-hawak na ng dalawang guards. Akma na sanang sasampilin ni Jess si Miranda pero nahawakan naman ng ginang ang kamay nito. Ouch! Let me go! Daing nito nang masaktan ito sa pagkakahawak ni Miranda sa kamay nito. Sa susunod na sasaktan mo pa si Mabel, ako nang kakalbo sa'yo. Singhal nito at padabog na binitawan ang kamay ng dalaga. Halos mabuwal pa si Jess sa pagkakatayo. Masamang tingin naman ang ipinukol nito sa dalawang babae, lalo na kay Mabel. Tandaan mo, Mabel, hindi pa tayo tapos. Baka nakakalimutan mo, hindi ako ganun kadaling sumuko. Tahimik na umiyak si Mabel habang nakatingin kay Jess. Here, iha, inumin mo muna ang tubig na to. Nag-aalala pa rin saad ni Miranda kay Mabel nang iabot nito sa dalaga ang baso ng tubig. Tinanggap naman yon ni Mabel at uminom doon. Maya-maya ay tumabi sa kanya ang ginang, masuyong hinaplos ang kanyang likod. Are you sure you're okay now, Mabel? Tanong nito. Bahagya naman siyang tumango bilang sagot dito, pero ang totoo ay hanggang ngayon hindi pa rin siya makaget over sa mga nangyari. Hanggang ngayon ay masakit pa rin ang kanyang ulo dahil sa pananabunot ulit sa kanya ni Jess. Hi! Kailan kaya titigil ang babaeng yun? Kailan at ano ang dapat niyang gawin para maniwala ito sa kanya na hindi niya ito trinaidor gaya ng paulit-ulit nitong sinasabi sa kanya? Oh God, sino bang babaeng yun? At basta-basta na lang nanunugod at kung ano-ano pa ang mga sinasabi sa'yo. Tanong pa nitong muli matapos magpakawala ng malalim na buntong hininga. Na-stress din ito ng sobra dahil sa mga nangyari. Ang balak sana nilang kumain sa labas ay hindi na natuloy dahil sa pagdating ni Jess sa kanina. Pagkatapos ng mga nangyari ay muli silang pumanhik sa opisina ni Mabel. Si Jess Galya po yun, ma'am. Si Mimi ang sumagot habang nakaupo ito sa kanyang silya. Siya po ang napiling model para sa bagong alak na ilalabas ng kumpanya. Itinanggal po siya ni Sir Hunter nung nakaraang kasi po nag-iskandalo siya sa anniversary.
May gusto po pala siya kay Sir Hunter kaya nagalit siya nang i-announce ni Sir ang tungkol sa relasyon nila ni Mabel. Hindi rin po ito ang unang beses na sinaktan niya si Mabel. Dagdag pang kwento ni Mimi sa ginang. Oh, so siya pala ang sinasabi sa akin ni Josephine na nanakit kay Mabel. Siya nga po ma'am, sagot muli ni Mimi. Muling bumuntong hininga ng malalim si Miranda at napailing pa. Naturingang pang-edukada pero hindi naman alam kung saan nilalagay ang ugali niya. Sinisira niya lamang ang kanyang reputasyon sa pagmumodelo. Wala na talagang tatanggap sa kanya pagkatapos ng iskandalong ginawa niya. Saad naman ni Jubel na naroon din sa tabi ni Mabel. Inis na inis nga po rin po kami sa babaeng yun, mami. Si Risa na nakasimangot pa. Grabe talaga ang babaeng yun. Nagulat ako bigla nang sugurin niya si Mabel. Anang Miranda. Kung nandun lang po sana paniguradong pinagtulungan din namin siyang sabunutan. Nako, nanggigigil talaga ako sa kanya. Halata sa itsura ni Jubel ang labis na inis kay Jess. Tahimik lamang na nakikinig si Mabel sa usapan ng mga kasama niya ron. Kung noong una ay medyo nakaramdam pa siya ng guilt dahil sa nararamdaman ni Jess para kay Hunter, ngayon naman ay wala na dahil sa ginawa nitong pananakit sa kanya. Kaya napalitan na rin yun ng inis para dito. Kung ito ay magagalit sa kanya dahil girlfriend siya ni Hunter, siya rin ay nagagalit na rin dito dahil sa mga sinasabi nito kanina na wala namang katotohanan. Hindi siya traidor, hindi siya slut, at mas lalong hindi siya gold digger. Gaya ng ibinibintang nito sa kanya kanina. Lahat ng yon ay walang katotohanan. Mahal niya si Hunter, mahirap man ito o mayaman. Pag-ibig ng binata ang habol niya at hindi ang pera at kayamanan nito. Totoo ngang nagkamali siya sa pagkakakilala sa ugali nito noon ay lagi niya itong pinupuri dahil sa kabaitang ipinapakita sa kanya. Pero totoo nga talaga ang kasabihang minsan kailangan mong magpakitang tao sa kapwa mo para magustuhan kanila. Okay ka na ba, babe? Untag na tanong sa kanya ni Jubel. Nilingon niya ito at tipid siyang ngumiti. Okay na ako, Jubel. Salamat, Anya. Basta sabihan mo lang kami kung gusto mo ng backup para resbakan ang Jess na yun, ha? Saad naman ni Risa sa kanya. Nginitian niya rin ito. Thank you, Henry, alang Judas, sa matandang inchik pagkuway nakipagkamay dito. Ganon din ang ginawa ni Hunter sa matanda. Thank you, Mr. Chua. Just make sure the campaign is done before the end of next month. Saad nito sa binata. I really need your wines for my export business, Hunter. Ako, dami clients around Canada, North Carolina, etc. We are businessmen kaya kailangan hanap palaan pala business dali kita. Paliwanag pa ng inchik. Nakangiting tumango naman si Hunter dahil sinabi nito sa kanya. Maging si Judas ay ngumiti rin sa kanya. Oh, thanks to his friend, Judas. Kung hindi dahil sa tulong nito sa kanya ngayon, ikakancel na sana ni Mr. Chua ang investment nito sa kanyang kumpanya dahil sa problemang nangyari. Mabuti na lamang at napakiusapan ito ni Judas na bigyan siya ng isa pang buwan para magawang muli ang napagkasunduan nilang negosyo. Don't worry, Mr. Chua. I will make sure that next month I can give you what we both agreed on. Saad niya sa matanda. Ngumiti naman ito sa kanya at bahagyang tinapik-tapik ang kanyang balikat. Okay. I'll just wait again next month. Pagkatapos ng kanilang usapan, ay magkasunod na rin sila ni Judas na lumabas sa opisina ng matanda. Thank you again, bro. Anya at tinapik-tapik niya ang balikat ng kaibigan habang tinatahak nila ang pasilyo. Ngumiti naman si Judas. What are friends for? Napailing na lamang si Hunter. Kahit din naman ako kung ang asawa ko ang magsasabi na okay lang sa kanya na siya ang gagawing calendar girl para lang matulungan niya ako sa problema ko. Umiling ito. Malugi ng kumpanya ko but my wife is only mine. Her body is only mine. Walang dapat na makakita ron kundi tayong lang na mga asawa nila. Natawa ng pagak si Hunter dahil sa sinabi ni Judas. Parehong-pareho talaga sila dalawa. They love their wives. Higit pa sa kung ano pa mang meron sila. Kaya lahat, kaya nilang isakripisyo para sa mga asawa nila. Yeah, that's true. Walang pagdadalawang isip na ayon sa mga sinabi nito. Kahit madalas binubuli ako ng asawa ko, I still love my Leah more than anything else. She's also my boss.
Oh, so welcome to the Bullied Husband Group. Paparami na tayong binubuli lang ng mga asawa natin. Nagtawanan na lamang ang dalawa dahil sa pinag-uusapan nila. But Judas is right. Kailangan na nga niyang sumali sa grupo ng Ildefonso clan na laging binubuli ng mga asawa nila. Pagkalabas nila sa building na pag-aari ng matandang inchik, ay doon na sila naghiwalay para tunguhin ang kanya-kanyang sasakyan. See you around bro, anang Judas. See you. Dumaan ka rin minsan sa bar, saad pa nito. Kung hindi ka pagbabawalan ng commander mo, tumawa pa ito ng nakakaloko. Yeah, nang makasakay sa driver's seat ay kaagad na binuhay ni Hunter ang makina ng kanyang kotse. Hindi pa man malayo ang tinatahak ng kanyang kotse ay napansin niyang may kutsing nakasunod din sa kanya. Nangunot ang kanyang noo. Nang binilisan niya ang pagpapatakbo ng kanyang sasakyan, ay bumilis din ang itim na sasakyan na nakabuntot sa kanya. Nang lumihis siya ng linya, ay ganun din ang ginawa nito. Bigla siyang nakaramdam ng kakaibang kaba dahil sa kutseng yun. Pero hinayaan na muna niyang sumunod ito. Humahanap pa rin siya ng tiyempo kung paano niya malilihisan ang linya nito. Pero makaraan lang ilang sandali ay ito nang ang kusang lumihis ng linya at hindi na sumunod sa kanya. Doon man nakahinga si Hunter hanggang sa makarating siya sa kanyang bahay. Dumiretso muna siya roon dahil may kailangan siyang kunin na gamit doon bago siya bumalik sa kanyang opisina. Sa labas na lamang ng gate, ipinarada niya ang kanyang sasakyan. Nang bubuksan na sana niya ang maliit na gate na naroon sa gilid ay kagad naman niyang napansin ang maliit na brown envelope na nakalabas ang dulo mula sa email box niya. Kunot ang noo na kinuha niya yon at binuksan. Mas lalong nangunot ang noo ni Hunter nang mabasa niya ang nakasulat doon. Bakit kaya wala pa rin siyang hanggang ngayon? Tanong ni Mabel habang nasa opisina siya ng kanyang nobyo. Mahigit 2 oras na siyang naghihintay sa pagdating nito mula sa meeting na pinuntahan nito kasama si Judas. Ang sabi sa kanya ni Hunter kanina ay saglit lang daw ito at babalik din agad. Pero hayun, at inabot na siya ng 2 oras sa kakakantay doon. Pero ni anino nito ay hindi pa rin dumadating. Muli siyang nagpakawala ng malalim na paghinga. Nagparuot pa rito siyang muli ng lakad. Maya't maya rin ang tingin niya sa kanyang cellphone para silipin kung nag-reply na ba ito sa mga text message niya. Pero wala pa rin. Muli niyang sinubukan na kontakin ang number nito pero kagaya kanina ay out of coverage pa rin ito. Muli siyang nagpakawala ng malalim na paghinga. Ewan ba pero ang kaba sa dibdib niya kanina na normal lang naman ngayon ay unti-unti nang lumalakas at nagbibigay na yun ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Hindi niya tuloy maiwasan ang kanyang sarili na mag-isip ng negatibo. Katulad na lamang na kung paano kung may masamang nangyari kay Hunter. Nasaan ka na ba? Muli siyang nagtipa sa kanyang cellphone at ipinadala yon sa nobyo. Pero kagaya kanina, lumipas na naman ang oras ay wala man lang siyang natanggap na reply mula sa binata. Mabel, napalingon siya sa bumukas na pintuan ng opisina ni Hunter. Nakaupo na siya sa swivel chair ng binata at nilaro-laro niya ang stress ball na ginagamit nito noong nakaraan. Mimi, bakit? Tanong niya. Wala namang. Itatanong ko lang kung hihintayin mo pa rin ba si Sir Hunter dito? Kasi alas 5 na ng hapon. Ipauwi na rin kami, anang dalaga. Kunot ang noo at bigla siyang napatingin sa kanyang braso. Hala, oo nga. Alas 5 na ng hapon. Sa sobrang pag-iisip niya kay Hunter, nawala na sa isipan niya ang oras. Mahigit 4 na oras na pala siyang naghihintay doon sa binata. Muli niyang tinapunan ng tingin ang kaibigan. Sige, mauna na kayo. Hihintayin ko pa siya rito ng ilang saglit. Baka kasi dumating siya rito mamaya tapos nakauwi na ako. Sure ka? Pilit siyang umiti rito pagkuway tumango. Mag-iingat kayo ha. Sige. Bye Mimi, anya sa kaibigan bago nito muling isinarado ang pinto. Muli siyang humugot ng malalim na paghinga. Saglit niya yung inipon sa kanyang dibdib bago yun pinakwalan sa ere. Dinampot niya ulit ang kanyang cellphone na nasa lamesa upang tingnan kung may reply na sa kanya ang binata pero dismayado pa rin siya nang wala man lang isang tugon mula rito. Napatitig na lamang siya
sa kawalan habang iniisip pa rin ang binata. Maya-maya ay bumuntong hininga na naman siya upang paluwagin kahit papano ang naninikip niyang dibdib. Hunter naman, bakit mo naman ako pinag-aalala ng ganito? Isang reply lang naman para malaman ko kung okay ka lang ba o hindi. Anya sa sarili habang tinititigan niya ang mga text messages na ipinapadala niya sa nobyo kanina. May halos kalahating oras pa ulit siyang naghintay sa opisina ng binata bago siya nagpasyang umuwi sa bahay nito at doon na lamang ito hihintayin. Saglit niyang nilinis ang mesa ni Hunter bago siya lumabas at pumasok naman sa kanyang opisina. Nilinis niya rin ang kanyang mesa ron bago muling lumabas at naglakad na para tunguhin ang elevator. Pagkababa niya sa lobby, may namangilan-ngilan na lamang tao ang naroon. "Uuwi na po ba kayo, Ma'am Mabel?" tanong ng guard sa kanya. Ngumiti siya sa lalaki. "Upo," sagot niya. "Saglit lang po kayo, ma'am, at tatawagin ko po ang shuttle para po ihatid na po kayo pauwi." "Ha? Hindi na po, Anya. Magtataksi na lang po ako." Pero hindi naman siya pinakinggan ng guard. Nagradyo pa ito sa kasama nito para papuntahin sa entrance ang shuttle ng Liquor Palace. Maya-maya ay dumating na nga ang sasakyan. Inalalayan pa siya ng guard na makasakay doon. "Salamat po. Walang anuman po yun, Ma'am Mabel. Good night po. Pre, ingat ka sa pagmamaneho, ha?" Anang guard bago sumarado ang pinto ng shuttle. Tahimik lamang siya habang nasa labas ng bintana ang kanyang paningin. Makalipas ang ilang sandali ay bigla na lamang bumuhos ang malakas na ulan. Muli siyang humugot ng malalim na paghinga at pinakawalan yun sa ere. Hindi na nga rin niya napansin na nakarating na siya sa labas ng bahay ni Hunter, ang shuttle na sinasakyan niya. Kung hindi pa siya tinawag ng driver na nasa labas na pala ng pintuan, ay hindi pa siya babalik sa sariling wisyo niya. "Nandito na po tayo, ma'am." Napalingon siya sa driver na may hawak na itim na payong. Iginala naman niya ang paningin sa labas. Oo nga, naroon na sila sa labas ng gate ng bahay ng binata. Kumilos siya sa kanyang pwesto. Sukbit sa balikat niya ang kanyang bag nang bumaba siya ng sasakyan. "Gamitin niyo na lang po ang payong, ma'am," saad ng driver at inaabot sa kanya ang payong. Tinanggap naman niya yon at ngumiti rito. "Salamat po, kuya," anya at binuksan na rin niya ang gate. Nangunot pa ang kanyang noo nang nasa loob na siya ng gate ay nakita niyang nasa garahe na ang sasakyan ni Hunter. "Ha? Nandito na siya?" Nagtatakang tanong niya sa sarili. Nang tapunan niya ng tingin ang main door, doon niya nakitang nakabukas na nga ang ilaw sa sala. Nagmadali na siyang naglakad palapit doon. Nang makapasok siya sa sala, ay kaagad siyang pumanhik sa ikalawang palapag ng bahay. Kailangan niyang malaman kung okay lang ba si Hunter. Kailangan niya itong makausap at tanungin kung bakit hindi man lang nito sinagot ang kanyang mga text, message at tawag kanina. Gayong nasa bahay lang naman pala ito. Tawag niya sa nobyo nang makapasok siya sa silid nito. Pero walang Hunter ang nakita niya sa loob ng kwarto. "Langga," muling tawag niya sa binata. Naglakad siya palapit sa kama at inilapag doon ang dala niyang bag. Nagtungo siya sa banyo para tingnan kung naroon ito, pero wala rin. Nasan ka?" Naglakad siya palabas sa beranda. Pero wala rin doon ang binata. Bumuntong hininga siya at huminto sa paglalakad nang nasa tapat na siya ng pintuan. "Nasaan ka ba, Hunter? Kanina mo pa ako pinapag-alala, ha?" Tila naiinis na saad niya sa sarili. Lumabas siya ng kwarto at pinuntahan din ang opisina nito. Baka naroon lang ito. Pero wala rin. Muli siyang nanaog sa mataas na hagdan. Tinungo niya ang kusina. Wala pa ring Hunter. Napagod na rin siya sa kakalibot sa bahay para hanapin to. Pero hindi niya talaga makita kung nasan ngayon ang kanyang nobyo. Nang nasa sala na siya, ay biglang pumasok sa isipan niya ang gazebo na naroon malapit sa may swimming pool area. Minsan kasi doon tumatambay ang binata kapag gabi na at gusto nitong lumanghap ng sariwang hangin. Nagpasya siyang muling lumabas ng kabahayan. Sa kamamadali niya nakalimutan niyang kunin ang payong na ginamit niya kanina. Dahil malakas ang buhos ng ulan, bigla siyang nabasa. Hindi na lamang niya iniintindi ang malalaking patak ng ulan na tumatama sa buong katawan niya, maging ang malamig na simoy ng hangin.
Tinungo niya ang gazebo, ngunit malayo pa man siya sa kinaroroonan nun, ay bigla niyang nakita ang lalaking nakahiga sa gilid ng swimming pool. Hunter? Gunot ang noo na sambit niya sa pangalan ng binata. Maya-maya dagli siyang napahakbang upang lapitan to. Hunter! Suot pa rin nito ang white long sleeves at black pants na suot nito kanina sa trabaho. Basang-basa na at tila walang pakialam sa malakas na buhos ng ulan habang nakatihaya. Itong nakahiga sa tiles sa gilid ng swimming pool. Nag-aalalang napaluhod siya bigla sa tabi ng binata at hinawakan ito sa muka. Ginising niya ito. Hunter! Nagulat pa si Hunter dahil sa malakas na pagkakatawag niya rito. Bigla itong nagmulat ng mga mata. Mabilis na sumilay ang ngiti sa mga labi niya nang magtama ang kanilang mga mata. Doon lamang siya nakahinga na maluwag nang makita niyang ayos lang naman pala ito. Biglang nawala ang pag-aalala niya rito. Kanina pa kita hinihintay sa opisina. Kanina pa rin kita hinahanap dito sa bahay. Nandito ka lang pala. Malumanay na saad niya habang nakahawak pa rin sa pisngi nito. Biglang nag-iba ang reaksyon sa mukha ni Hunter kasabay ng pagwaksi nito sa kanyang kamay na nakahawak dito. Nagulat siya sa ginawang iyon ng binata. Nang bumangon ito mula sa pagkakahiga sa tiles, ay sinundan niya ito ng tingin. Nagtataka siya kung bakit parang galit ito ngayon. Bakit parang galit ito sa kanya ngayon? Hunter! Tawag niya sa pangalan nito at tumayo na rin siya sa kanyang pwesto. Seryoso, galit. Hindi niya maintindihan ang emosyon at reaksyon na nakikita niya ngayon sa mukha ng mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Parang hindi ata ito ang Hunter na kasama niya kanina. Parang ito ulit ang Hunter na nakilala at nakasama niya noon sa hotel. Hindi. Mas nakakatakot ang Hunter na ito ngayon kaysa sa Hunter na masungit na nakilala niya simula nung gabi sa rooftop ng bar. Galit ka ba? Naitanong niya. Pero sa halip na sagutin ito ang kanyang katanungan, ay tumalikod lamang ito at umalis. Nasaktan siya sa ginawang yun ni Hunter. Ano ba ang nagawa niyang kasalanan dito? Yun ang katanungan sa kanyang isipan habang sinusundan niya ng tingin ang papalayo ng binata. Hunter! Tawag niya sa binata habang nagmamadali siyang sumunod dito. Kahit basang-basa na siya sa ulan, ay pumasok pa rin siya sa main door upang pigilan ang pag-akyat nito sa ikalawang palapag ng bahay. Hunter! Kaagad niyang hinawakan sa braso ang binata nang maabutan niya ito. Isang matalim na tingin naman ang ipinukol nito sa kanya. May problema ba? Tanong niya habang mataman siyang nakatingin sa mga mata nito. Mga matang tila puno ng galit sa kanya. Galit ka ba sa akin? Tanong niya ulit. Nang hindi nito sagutin ang kanyang unang tanong, pero kagaya kanina ay tahimik pa rin ang kanyang nobyo. Kanina pa kita hinihintay sa opisina. Sobra akong nag-aalala para sa'yo. Hindi mo man lang din sinasagot ang mga text at tawag ko sa'yo. Dagdag ng pangsabi niya. Bigla naman napangiti na mapakla si Hunter matapos siyang magsalita. Really? Nag-aalala ka para sa akin, Mabel? Tila nanunuyang tanong nito. Mabilis namang nangunot ang kanyang noo dahil sa tanong nito. Of course, labis ang pag-aalala niya para dito kanina kasi ang buong akala niya ay may masama nang nangyayari dito. Tapos nang umuwi siya sa bahay nito, malalaman na lamang niya na naroon na pala to. Oo naman, nauutal na sagot niya rito. Ewan, pero muling nag-init ang sulok ng kanyang mga mata. Sa klase pa lang kasi ng titig ni Hunter, ngayon ay ramdam niya na ang panlalamig nito sa kanya. Hindi gaya sa unang mga titig nito sa kanya na puro pagmamahal lamang ang naaaninag niya sa mga ningning nitong mga mata. May nagawa ba akong kasalanan sa iyo para bigla maging ganyan ang pakikitungo mo sa akin ngayon? Tanong niya ulit dito. Oh, she lost counts already kung ilang beses na ba niyang naitanong iyon sa binata, pero hindi pa rin siya nito sinasagot. Saglit niyang kinagat ang pangilalim niyang labi upang pigilan niya ang nagbabadya niyang mga luha sa sulok ng kanyang mga mata. Please, sagutin mo naman ang tanong ko, anya at kumilos ang kanyang kamay upang sana abutin ang kamay nito. Pero mabilis namang pumiksi si Hunter, kasabay ng pag-igting ng panga nito.
Umiling pa ito sa kanya ng bahagya. Do you really love me, Mabel? Maya-maya mas lalong nangunot ang kanyang noo dahil sa naging tanong nito sa kanya. Ano raw? Anong klaseng tanong naman yun? Why did he suddenly ask her that kind of question? Gusto niya tuloy matawa ng pagkatapos ng mga nangyari sa kanila nitong mga nakaraang araw, pagkatapos ng mga nakakakilig na mga nangyari sa kanila ay ngayon siya nito tatanungin ng ganon. Kung mahal ba talaga niya ito? Anong klaseng tanong yan? Just answer my damn question. Galit na tanong nito habang napatiimbagang pa rin. Nagulat pa siya nang bigla itong magtaas ng boses sa kanya. Kitang-kita niya ang pagkuyom ng mariin ng mga kamao nito. Tila anumang sandali ay handa itong manakit. Mahal kita, Hunter, kahit hindi mo itanong sa akin kung mahal ba kita o kung gaano kita kamahal. Anya. Ramdam mo naman yon. Pagmamahal ko sa'yo simula nung unang araw, hindi ba? Pero bakit tinatanong mo ako ngayon ng ganyan? Malalim na buntong hininga ang pinakawala nito sa ere. Pagkuway tumingala. Hinagod pa nito ang basang buhok pagkatapos ay nagparuot pa rito ng lakad. Hindi niya magawang ialis ang paningin dito. Naghihintay din siya sa sasabihin pa nito sa kanya. Kahit nilalamig na at ramdam niya ang panghihina ng kanyang mga kalamnan, tiniis niya na muna yun. Ayaw niyang umalis doon nang hindi sila nagkakausap ng maayos. Hindi rin naman kasi siya makakatulog. Maya-maya kung may kirot pa rin sa kanyang puso, kung may katanungan pa rin sa kanyang isipan, kung bakit ito nagagalit ngayon sa kanya. Maya-maya ay naglakad ang binata palapit sa center table. May dinampot itong maliit na brown envelope doon. Pagkatapos ay lumapit sa kanya. Inabot nito yon sa kanya habang nakatimbagang pa rin ito. Nagtataka man ay tinanggap niya yon at binuksan. Inilabas niya ang papel na naroon at binasa. Ganun na lamang ang pangungunot ng kanyang noo nang mabasa niya ang nilalaman nun. It's a contract agreement. Naroon ang kanyang pangalan maging ang kanyang pirma. May nabasa rin siyang isang hindi pamilyar sa pangalan niya, Cristina Garcia Morales. Ayon sa nakasulat doon ay nakipagkasundo siya sa babaeng yun sa isang katrabaho kapalit ng $1,000,000. Kailangan niyang makipaglapit kay Hunter upang kunin ang loob nito. Pagkatapos, paibigin niya ito sa kanya kapag nahulog na ng tuluyan ang puso ng binata sa kanya at naikasal sila ay saka naman niya ito iiwanan. Halos mag-isang linya na ang kanyang mga kilay habang binabasa niya ang nakasaad sa papel na yun. Napapailang pa siya na mag-angat siya ng mukha upang tingnan ang binata. Saan ito galing? Yun ang unang nanulas sa kanyang bibig. Really? Wala kang alam tungkol dyan, Mabel? Mapang-uyam na tanong pa nito. Wala akong alam tungkol dito. Hindi ko alam to. Anya, hindi totoo ito. Tumawa naman ang pagak si Hunter at napapailing na rin. Muli pa itong nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Come on, Mabel. Don't lie to me. Tell me the truth. Do you really love me? Or did you just say you love me because of that huge amount of money? Tiimbagang na tanong nito sa kanya. Kitang-kita pa rin niya ang nag-uulap na emosyon sa mga mata nito. Parang pakiramdam ni Mabel, sinampal siya nito ng malakas sa magkabila niyang pisngi. O Diyos na mahabagin, bakit ba nangyayari ito sa kanila? Sino bang Cristina Garcia Morales na yun? At sinisiraan siya nito sa kanyang nobyo. Hindi nga niya ito kilala. Ngayon lamang din niya nabasa ang pangalan nito. Hunter, tell me, you also made that marriage certificate, right? Tanong nito, dahilan upang maputol sa pagsasalita ang dalaga. Sunod-sunod namang umiling si Mabel. Hindi, wala rin akong alam tungkol sa marriage certificate na yon. No, ikaw ang may gawa nyon. Para mas mapadali ang trabaho mo, Mabel. Nagkunwari ka lang na wala kang alam tungkol doon. Pero ang totoo, yun talagang plano mo. Nang kunwaring pagkikita natin sa rooftop, ang pagpasok mo ng trabaho sa hotel, ang pagiging personal maid mo. All of that was part of your plan. Singhal nito. Lingaw-ngaw pa ang boses nito sa buong kabahayan. Wala sa sariling, napikit na lamang siya ng mariin at nagbaba ng tingin. Hindi niya kayang tingnan ang nanggagalaitin nitong tsura. Natatakot siya. Hindi ito ang Hunter na nakilala niya ng masungit at lalong hindi ito ang Hunter na minahal niya.
This is all your plan, Mabel. Umiiling pa rin saad ni Hunter habang pinipigilan itong sarili na saktan ng dalaga. Ang mga mata rin ito ay tila namamasa. Sunod-sunod na muling pumatak ang mga luha sa kanyang mga mata. Ganun pala ang pakiramdam kapag ang taong mahal mo mismo ang magalit sa iyo at pagbintangan ka sa mga kasalanang hindi mo naman ginawa. Ramdam niya ang kirot sa kanyang puso sa mga sandaling yun. Ano ba ang kanyang gagawin upang maniwala ito sa kanya na wala siyang kinalamang tungkol sa contract, agreement at marriage certificate na yun? Diyos ko, bakit po nangyayari ito ngayon sa amin? Ang buong akala ko ay tuloy-tuloy nang magiging masaya ang pagsasama namin ni Hunter kahit nariyan si Jess na gusto kaming sirain. Hunter, please. Wala akong alam tungkol dito. Hindi ko alam ang mga sinasabi sa sulat na to. Hindi totoo ang mga sinasabi mo sa akin ngayon. Mahal kita, Anya, at sinubukan niyang lumapit dito para sana hawakan ito. Don't come closer, baka kung ano pang magawa ko sa iyo ngayon. Mas lalo siyang nasaktan sa sinabi nito. Get all your things in my room and leave. Bigla siyang napatitig sa mukha ng binata matapos niyang marinig ang mga sinabi nito. So, ayun lang? Ganun-ganun lang yon? Paalisin siya nito sa bahay nitong nang ganun lang? Makikipaghiwalay ito sa kanya ng ganun lang kadali? Hindi ba nito paniniwalaan ang mga sinasabi niya? Hindi ba muna nito aalamin kung anong totoo at hindi? Kung sino ang nagsasabi ng totoo o hindi? Ganun lang ba kadali para dito na tapusin ang relasyon nila? Nang dahil lamang sa isang kapirasong papel ay bigla na lamang nitong itatapon ang relasyon nila? Paano naman ang mga masasayang pagkakataon na binuo nila nitong mga nakaraang araw? Hindi ba yun bibigyan ni Hunter ng pagpapahalaga nang dahil lamang sa ibinibintang nito sa kanya? Makikipaghiwalay ka sa akin nang I don't want to hear anything from you. Mariing saad nito. Fuck all your things and leave my house. Nito at mabilis na nag-iwas ng tingin sa dalaga. Maya-maya ay tumalikod ito at naglakad. Pakiramdam ni Mabel, dinudurog ng pino ang kanyang puso sa mga sandaling yun. Iyon dahil sa mga katagang binitawan ng binata sa kanya. Ramdam niya ang paninikip ng kanyang dibdib, ang panghihina ng kanyang mga kalamnan. She wanted to run after him nang mag-umpisa nang tumalikod ang binata at maglakad palabas sa main door. Pero parang natuod na ata ang kanyang mga paa sa kinatatayuan niya at hindi niya magawang umalis doon. Sunod-sunod lamang na rumaragasa ang kanyang mga luha. Gusto niyang humagulhol upang ilabas ang sakit na nararamdaman ng kanyang dibdib ngayon. Mahal nga ba talaga siya ni Hunter? Dahil kung oo, sana hindi ito basta-basta na maniniwala sa mga nakasulat sa kapirasong papel na yun. Dahil kung oo, sana siya ang paniniwalaan nito. Oo, sana ay pakikinggan muna nito ang kanyang mga paliwanag dito. Dahil kung oo, hindi nito hayaan na itapon lang basta-basta ang kanilang relasyon. Dahil kung oo, hindi nito magagawang saktan siya ng ganun-ganun na lamang ngayon na patutop siya sa kanyang bibig at nang pahagulhol ng tuluyan nang nawala sa nanlalabo niyang paningin. Ang likuran ng binata, tuluyan na itong nakalabas ng main door. Maya-maya ay narinig niya rin ang pag-andar ng sasakyan nito sa garahe. He left her alone. Yun ang labis na nakapagpapadurog sa kanyang puso. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Dahil sa sobrang panghihina ng kanyang mga tuhod, ay kusa na siyang bumagsak sa marmol na sahig. Doon siya napahagulhol ng labis. Tahimik pa rin siyang lumuluha habang inililigpit niya ang kanyang mga gamit doon sa kwarto ni Hunter. Hanggang ngayon ay labis pa rin niyang nararamdaman ang kirot sa kanyang puso. Mabilis na umangat ang dalawa niyang kamay upang punasan ang kanyang mga luha sa pisngi. Humihikbi pa rin siya. Muli siyang humugot ng malalim na paghinga at pinakawalan yun sa ere. Simula kasi kanina ay hindi na nawala ang kirot sa kanyang nararamdaman sa kanyang dibdib. Para siyang plaka or sirang plaka na paulit-ulit niyang naririnig sa kanyang isipan. Ang mga katagang binitawan ni Hunter kanina, parang isa yung matalim na punyal
na ibinabaon sa kanyang puso. Paano lamang siya kung hindi pakinggan ni Hunter ang mga paliwanag niya kapag kinausap niya itong muli? Paano siya kung mas pipiliin talaga ni Hunter na paniwalaan ang gusto nitong paniwalaan kaysa sa kanya? She already gave him everything. Ang puso niyang, ang sarili niya, tapos gano'n na lamang siya nito itatapon sa isang tabi. Inilabas niya sa closet ang lahat ng mga damit niya ron. Ipinatong niya yun sa ibabaw ng kama. Pagkatapos ay kinuha niya rin ang kanyang malita. Maya-maya habang nagtitiklop ng mga damit, ay napansin niya ang singsing na nasa daliri niya. Wala sa sariling napatitig siya roon. Muli na namang nag-init ang sulok ng kanyang mga mata. Napatutop siya habang tinitigan pa rin ang singsing na ibinigay sa kanya ng binata. Umupo siya sa gilid ng kama habang hawak-hawak ang kaliwang kamay niya. Kailan mo ito nilagay dito sa daliri ko? Ang singsing na ito. Naiiyak pa rin tanong niya sa binata. Ngumiti naman ng matamis si Hunter. Last night, when you were peacefully sleeping. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin kanina? Dahil gusto kong ikaw mismo ang makapansin yan. Oh Hunter, labis mong pinapaligay ang puso ko simula pa kagabi. Because I love you. That's why I want to make you happy. Mahal kita, mahal na mahal. That ring is really destined to be worn on your finger, my love. Napangiti na lamang siya ng mapait nang maalala niyang araw na nakita niya yun sa kanyang daliri. Muling namalisbis ang mga luha sa kanyang pisngi. Mahal kita, Hunter. Maniwala ka man o hindi, mahal na mahal kita. Muli siyang napahagulhol. Jess! Jess! Gumising ka riyan! Galit na tawag ng ginang sa anak nito. Nang makapasok ito sa silid ng dalaga, naiinis na kumila sa pwesto niya ang dalaga. Gumising ka riyan at mag-usap tayo. Nasa boses at tsura nito ang pagkainis dahil sa anak. Paano? Kaninang umaga ay nabasa nito sa isang newspaper ang ginawang pag-iiskandalo ng dalaga sa anniversary ng Liquor Palace, maging ang ginawa nitong gulo sa labas ng gusali na pag-aari ng mga imperial. Marami rin itong natanggap na message galing sa manager nito. Galit na galit daw dahil sa ginawang gulo ng anak nito. Ang ibang kumpanya sa Pilipinas na balak sanang kunin ang dalaga para sa gumawa ng proyekto ay kaagad na nag-back out nang malaman ang iskandalong ginawa nito. Maging ang agency na pinagtatrabuhan nito sa Canada ay nagpadala rin daw ng mensahe sa manager ng dalaga. Yun na raw ang huling kontrata ni Jess sa kumpanya sa Canada. Yun ang labis na ikinagagalit ni Mrs. Galia sa anak nito. Ano ba? Bumangon ka na riyan. We need to talk. Niyugyug nitong muli ang anak upang tuluyan itong magising. Mami, ano ba? I'm still asleep eh, reklamo naman ng dalaga na maywang ang ginang habang nakatayo sa gilid ng kama. Masama ang tingin sa anak. You're drunk again? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na bawal kang pumunta sa bar? Mommy, it's too early in the morning. I want to sleep. So please. No! Mariing saad nito sa anak. You need to get up now and we need to talk. Marami kang dapat ipaliwanag sa akin ngayon. Pagalit pa rin saad nito sa dalaga. Inis na nagmulat ng mga mata si Jess at tinapunan ng tingin ang kanyang ina. Nagpakawala pa ito ng malalim na buntong hininga. Pagkuhay, umupo sa kama at sumandal sa headboard. What do you want ba, Mami? Ngisting tanong nito. Masamang tingin ang ipinukol ni Miss Galia sa anak. Dahil sa tono ng pananalita nito, ano ba itong gulong ginawa mo, ha? Nangunot naman ang noo nito. What are you talking? Ang iskandalong ginawa mo sa anniversary ng Liquor Palace at ang iskandalong ginawa mo sa asawa ni Mr. Imperial. Nito, hindi ka ba aware na ikaw ang pinag-uusapan sa social media ngayon? Dahil sa kagagahan mo. Tanong pa nito. Umirap lamang ang dalaga at muling bumuntong hininga ng malalim. And so, what's the problem with that? Napamaang naman ang ginang dahil sa naging tugon ng anak nito. Hindi ito inaasahan na yun ang sasabihin nito. Ang problema roon, mawawalan ka na ng trabaho dahil sa mga ginawa mo. Kausap ko rin kanina ang manager mo sa Canada. Saad nito. Ang sabi niya sa akin, maybe this is the last contract na gagawin mo sa agency mo dahil nakarating agad sa kanila ang kagagahang ginawa mo rito. It's not a problem, ma'am. Nito.
Kilala akong modelo sa Canada at hindi lamang iisang kumpanya ang mayroon dun. I'm sure maghahabol agad sa akin ang ibang agency at company doon. I'm sure maghahabol agad sa akin ang ibang agencies pa. So, hindi na problema sa akin kung aayawan na ako nila. At sa tingin mo, pagkatapos ng iskandalong ginawa mo, ay may kumpanya pang tatanggap sa'yo? Tanong nito, dahilan upang ang maputol sa pagsasalita ang anak. Nangunot naman ang noo ni Jess at napatitig sa ina nito. Muling napabuntong hininga ng malalim ang ginang. Maya-maya napailing na lamang ito. Fix yourself, babalik agad tayo sa Canada. Mamaya, kakausapin natin ang agency mo. You can't lose your job, Jess. No, I won't go with you. Mariing saad nito. Hindi ako babalik ng Canada. At anong gagawin mo rito? Maghabol ka kay Mr. Imperial? Tanong nito. Aalis tayo mamaya. So, fix yourself, pack your things. Yun lamang at tumalikid na ang ginang at iniwan doon ang anak. Malalim na buntong hininga na lamang ang muling pinakawala ni Jess sa ere. No, hindi ako alis ng Pinas hanggang hindi ko nasisira si Mabel at hindi ko nakukuha si Hunter. Anito at biglang ngumiti ng nakakaloko. Ate, kunot ang noo na sambit ni MG nang bumukas ang pinto ng private room na inuokupa ng kapatid nito. Inluwa roon si Mabel. Ate, biglang napahakbang ang dalaga sa kapatid nito nang makita ang malitang hawak-hawak ni Mabel. Maging nang makita nito ang tsura ng kapatid. Anong nangyari sa'yo, ate? Umiiyak ka ba? Nag-aalalang tanong nito nang tuluyan ng makalapit kay Mabel. Kinuha nito sa kamay ng dalaga ang hila-hilang malita. Iniyakap din ni MJ ang kamay nito sa braso ni Mabel. Pagkuha ginaya ito papasok ng tuluyan. Ate, ano bang nangyayari sa'yo? Umiiyak ka ba? Bakit ganyan ang itsura mo? Hindi agad siya nakasagot sa mga tanong ng kanyang kapatid. Nakatulala lamang siya sa kawalan at malayo pa rin ang isip. Mula sa bahay ni Hunter, hindi niya alam kung paano siyang makakarating sa ospital. Kahit 10 oras na ng gabi. Basta ang alam niya, lamang umalis siya sa bahay ng binata na malungkot at masakit ang kanyang kalooban. Mahirap mang tanggapin na ganun lamang ang sinapit niya at ng relasyon nila ng binata. Pero kailangan niyang umalis sa puder nito. Wala naman kasi siyang magagawa. Wala siyang karapatan na manatili ron dahil hindi naman kanya ang bahay na yun. Ate, nag-aalalang muling saad ni MG habang malungkot na nakatitig sa mukha ni Mabel. Inalalayan pa nito na makaupo ang kapatid sa sopa. Pagkatapos ay nagmamadaling naglakad palapit sa mesang naroon sa isang tabi. Nagsalin ito ng tubig sa isang baso at ibinigay ito kay Mabel nang muling makabalik sa tabi ng kapatid. Tubig ate, inumin mo muna ito. Tinanggap naman yun ni Mabel at uminom siya ron. Saka lamang niya naramdaman ang ginawa sa lalamunan niya nang makainom siya. Kanina pa ba naman siya umiyak kaya nanunuyo na ang kanyang lalamunan. Banayad namang hinahaplos ni MJ ang kanyang likuran habang nasa tabi niya pa rin ito. Ate, magsalita ka naman oh. Nag-aalala na ako para sa'yo. Anito. Maya-maya'y muling naramdaman ni Mabel ang pag-iinit ng sulok ng kanyang mga mata. Nang limungunin niya ang kanyang kapatid, ay bigla na namang nalabo ang kanyang paningin nang humarang sa kanya mga mata ang kanyang mga luha. Bigla iyong rumagasa. MJ, namamaos ang boses na sambit niya sa pangalan ng kanyang kapatid. Tila ba isa siyang maliit na paslit na nais magsumbong sa nanay niya. Bakit ate? May nangyari ba sa'yo? Bakit ka umiiyak? Mas lalong bumalatay sa mukha ni MJ ang labis na pag-alala para sa kapatid. Sa halip na magsalita, mabilis na napayakap si Mabel sa kanyang kapatid. Sa balikat nito, siya humagulhol muli. Naramdaman naman niya ang mahigpit na yakap sa kanya ni MJ. Hinayaan na lamang muna siya nitong umiyak doon. Pagkatapos ng halos kalahating oras na puro pagtangis at paghikbi, ay unti-unti na rin siyang kumalas sa yakap ng kanyang kapatid. Pinahid niya ang mga luha sa kanyang pisngi. Pagkatapos ayusin ang gulong-gulong buhok, ay pinilit niyang ngumiti ng tipid sa kapatid. Hinawakan naman ang kanyang kamay at masuyo yung pinisil. May problema ba ate? May nangyari bang hindi maganda? Tanong nitong muli. Malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan sa ere. Pagkuhay nagbaba ng tingin, nilaro-laro niya ang kanyang mga daliri sa kamay nang pakawalan yun ni MJ. Masakit ang dibdib ko, MJ.
saad niya. Namamaos pa rin ang kanyang tinig.